na makinig sa word na dadalhin sa atin ng ating puting pastor, ay nangyayang ko po si Pastor Rocky para po magbigay sa amin ng word at pagkain ng ating spiritual life. Amen. Praise. Blessed evening to all of us. Mukhang seryoso po after na ating praise and worship. Mayroon pa po ba tayong lakas? Amen. Nawa, mayroon tayong lakas upang makinig na Word of God. So are we blessed, mga kapatid? Amen. Are we blessed? Amen. Parang mahina, mga kapatid. Are we blessed? Amen. Praise God. Amen. And we are very glad that you are here, celebrating with us for our second year church anniversary. This is another goodness and faithfulness of the Lord Jesus Christ to His church. 2 years old na po ang JCL Church. Katulad din po ng mga members ng JCL Church, mga bata pa. Sa mga hindi nakakaalam, ang JCL Church JCL is Jesus Christ the Liberator. Yun nga, ipinaliwanag kanina doon sa umpisa pa lang. Ano po ang liberator? Kung nakinig kayo? Pagpapalaya? Deliverance? Amen. So, nakinig nga kayo, mga kapatid. Now, this time ay ating pong hinihiling ang iyong mga tainga para po sa salita ng Diyos. Nawa, makita ko kayong nakangiti pa rin. Ano po? Kasi kapag nakangiti kayo, napapangiti rin ako. Amen? At yung ngiti na yan, yung matamis na ngiti na yan, pwedeng ibigay mo dyan sa katabi mo para ngiti din siya. Kasi ang dami yung napakaseryoso eh. Ano po? Praise God. Amen. And looking forward that this church will continue to grow, will continue to use by God in great commission for His glory by the grace of God. First of all, nais ko magpasalamat sa aming mga naggagandahan at nagkakabuhang mga visitors. Sa pagtugon sa aming invitation sa special event na ito. Lalo-lalo na sa mga nakasama namin noong nakaraang church anniversary. Mayroon tayong team dito sa harapan. And it says, ano po yung team natin sa harapan? Kindly read, mga kapatid. Isa pa? Amen. I am a child of God. Ako ay anak ng Diyos. Sino naniniwala dito na isa siyang anak ng Diyos? Amen. Praise God. Praise God. May mga hindi nag-raise ng kanilang hand. Kaninong anak ka? Kung hindi ka anak ng Diyos, baka sa kabila. Ulitin ko ang tanong. Sinong naniniwala sa atin dito na isa siyang anak ng Diyos? Amen! Aba, lahat nag-raise ng hand. Praise God. Kung bakit ko ito tinatanong, mga kapatid, dapat maging proud tayo na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? We are now children of God. Amen. Kung proud ka man sa mga achievements mo, kung proud ka sa mga magulang mo, higit sa lahat, maging proud na proud tayo sa ating spiritual parent, ang ating Ama na nasa langit, dahil tayo ay kanyang mga anak na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Proud ka ba na anak ka na ng ating Diyos? Amen? Can we declare this to ourselves, this powerful declaration? This time, sabihin mo sa iyong sarili na I am a child of God. Yung galing sa puso, ano po, na
sinasabi mo, I am a child of God at naniniwala ka talaga, you are a child of God. 1, 2, 3, go! I am a child of God. Grabe, with feelings pa, hindi mo nakapikit eh. Praise the Lord. Okay, nice ko magsitayo kayong lahat, mga kapatid. And let me read to you 1 John chapter 3, verses 1 to 3. After I will read, then I will pray, then pwede na kayong makaupo. It says, behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito na tinipon mo kami, binuklod mo po kami upang magkaroon ng ganitong pagtitipon. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa kapatawaran, sa kalinisan. Nawa ang iyong banal na Espiritu ay umilos sa puso ng bawat isa na magiginig, Panginoong Diyos, upang maintindihan ang nais mong mensahe sa bawat isa ngayon. At sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, lahat po ng distractions, gawa ng kaaway, Panginoong Diyos, in the name of Jesus, iwinawaksi po namin ang mga ito. Lahat ng ito, dinadalangin namin to your Son, Jesus. Amen and amen. Okay, maaari na kayo makaupo, mga kapatid. Ang ating topic this time ay same with our theme. I am a child of God. Hindi siya, I am the Son of God. Okay? I am a child of God. Pinaglaro ko lang, mga kapatid, dahil ang title na yan, na I am the Son of God, ay para lamang sa ating Panginoong Hesukristo, ang buktong na anak ng Diyos. Tayo rin naman ay mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil binigyan tayo ng rights o karapatan na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo bilang our Lord and only Savior. According to John chapter 1 verse 12, it says, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. We want to be accepted. Gusto natin tayo'y matanggap. We want to be loved for who we are. Gusto natin mahalin kung sino tayo. Gusto natin ng pagbabago o gusto talaga nating mabago. At alam natin na may mga magagandang bagay tungkol sa ating sarili. Pero alam din natin na nagkakaroon tayo ng magulong pag-iisip and sometimes we are broke. Kung ang ating paningin ay masama, maaari tayong mapunta sa wrong direction at maaari nating mapinsala ang ating sarili. Dapat natin makita ng malinaw upang mahanap ang pagtanggap at pagbabagong inaasam natin, to find acceptance and change we long for. Today, we gather together to celebrate the goodness and faithfulness of the Lord Jesus Christ to His church. Do you want to experience acceptance and change? Gusto mo bang maranasan ang pagtanggap at pagbabago? Gusto kong makita natin iyan ngayon dito sa ating pinag-uusapang mga talata. In 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at sa Kanyang muling pagkabuhay, mahahanap natin ang pagtanggap at pagbabagong hinahangad nating lahat. We can find acceptance and change we all desire. Gaya ng sabi ko kanina, we must see clearly. Kaya ang ating point number 1, mga kapatid, is accepted as His children. Hindi ko alam kung aabot tayo sa point number 2. Ano po? Point number 1 natin is accepted as His children.
tinanggap bilang kanyang mga anak. Amen? Let us go back to our scripture. In verse 1, it says, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him." Ano ang unang itinuturo sa atin ng ating scripture ngayon? Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sinasabi dyan, wala nang iba, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo ay tinatanggap bilang mga anak ng Diyos. We are accepted as children of God the Father. Upang maranasan at makamtan natin yan, ay kailangang tanggapin at sampalatayanan ang Panginoong Yesus ng buong puso bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Gaya ng sinasabi sa John chapter 1, verse 12, it says, "But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." Let us read again the verse 1 of 1 John chapter 3. It says, "Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him." Tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama, upang tayo'y tawagin Kanyang mga anak. May isang pag-ibig na dapat nating makita. Isang uri na mas higit sa lahat ng iba pang pag-ibig, at ito ay ibinigay sa atin. Amen? Di ba napakasarap isipin na yung God of the universe, the sovereign God, ay nagmamahal sa atin. Praise God! Hindi natin ito makakamtan o makukuha sa anumang paraan ang pag-ibig na yan ng Diyos, pero yan ay ibinigay niya sa atin. Bilang patunay ng totoong pagmamahal niya sa sangkatauhan, ay ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para lamang manumbalik tayo sa Kanya, to reconcile people to Him. Amen? And that is unconditional love. Nawa nakakasunod kayo mga kapatid, ano po? Alam ko po, it's late at night na, pero sa mga sandaling ito, ituon po natin yung ating mga tainga sa salita ng Diyos. Amen? Para hindi tayo uuwi na walang hawak-hawak ba mga kapatid. Amen? Kaya, ito yung unconditional love ng ating Diyos. Ano po? Walang sawang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, at ito ay napakadakilang pag-ibig. At hindi niya tinitignan kung sino tayo dati. Amen? Gaya na sinasabi sa John chapter 3 verse 16, alam ko po, gasgas na ito sa mga Kristiyano, ano po? John chapter 3 verse 16, ano po sinasabi doon? "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Ang pag-ibig ng Diyos ay given na yan sa lahat ng tao, dahil siya mismo ay pag-ibig. Yan ang likas na katangian ng Diyos, or the very nature of God. Ano yun? It is love. Amen? Sinasabi yan sa 1 John chapter 4 verse 16. It says, "So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him." Yun nga lang, ang tunay na magbe-benefit ng salvation ay yung mga tatanggap at sasampalataya sa Kanyang only begotten Son. Sinasabi yan sa John chapter 3 verse 16. Ano ang sinasabi doon? "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him." Whoever dyan means anong lahi ka man. Kahit sino ka man, kung tinatanggap at sinasampalatayanan mo ang ino-offer ng Diyos na kaligtasan through His Son Jesus, sinasabi dyan, should not perish, but have everlasting life. Same thing sa John chapter 1 verse 12.
na sinasabi, it says, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those believe in His name. Ang binigyan lang din ng rights o karapatan na maging mga anak ng Diyos ay yung mga, ano sinasabi doon? Tumanggap at sumasampalataya lamang sa Kanyang bugtong na anak. At sino yun? The Lord Jesus Christ. Yung pagtanggap na ito, mga kapatid, hindi pagtanggap sa Kanya bilang tao, hindi bilang propeta lang, kundi bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Praise God. Kaya, napakapalad natin, mga kapatid, for we are so blessed. Why? Dahil tinanggap at sinampalatayanan natin ng buong puso ang Panginoong Hesus Kristo bilang ating Diyos, Lord, and only Savior. Praise God. Ngayon na tayo ay mga anak na ng Diyos, or now that we are children of God, sometimes tinatranslate ko ano po mga kapatid kasi mayroon tayong bisita pala na brother from India. Welcome bro. Praise God. Hindi pa alam ko lang, prepare sana ako ng full English lesson. Praise God. Amen. Okay. Now that we are children of God, what are the benefits of being a children of God? Kaya sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung aabot tayo sa point number 2. Kasi dito pa lang sa ating point number 1 ay marami na pong benefits, mga kapatid. Okay? Point number 1 is, ano yung point number 1 natin kanina? Accepted as His children. Ngayon na tayo ay mga anak na ng Diyos, what are the benefits of being a children of God? Okay, number 1, we have a Heavenly Father. Mayroon tayong makalangit na Ama. In Romans chapter 8, verses 14 to 15, it says, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Sino pong nakakalam kung anong ibig sabihin ng Abba? Or ano po ang salitang Abba? Hindi yung pagkain, ha? Ano yun? A-B-B-A? Lord? Amen. Abba is a Aramaic word for daddy or father. Okay? Tinatawag ng Panginoong Hesus ang kanyang ama na Abba. Kung wala ka mang biological father, spiritually speaking, ay mayroon tayong ama na nasa langit. Dahil tinanggap natin ang spirit of adoption. In other words, the Spirit of Christ. Hindi na tayo mga anak sa labas. That's the reality. At malaya na tayo tumawag sa Kanya ng Abba or Father. Simple halimbawa, mga kapatid. Di ba kapag may tumatawag sa iyong daddy at hindi mo kilala, anong sasabihin mo? Kanino anak to? Hindi ako ang tatay mo. Ibang tatay mo. Pero kung kilala at anak mo nga siya, ay siguradong hindi mo sasabihin sa kanya na kaninong anak ka. Di ba? Kaya kung alam natin, Ama natin ang Diyos sa langit, ay hindi tayo mahihiya o magdadalawang isip na tumawag at lumapit sa Kanya. Amen? Di ba? Ang sarap na sa ating mga hinaharap na sitwasyon ay mayroon tayong Ama, ang Diyos, na mapagsusumbungan o mapagsasabihan ng lahat ng ating hinanay sa buhay. Diba na-imagine niyo yung isang bata na lumalapit sa kanyang tatay at umiiyak. Remember this, mga kapatid. The Father God in heaven is not only Abba or Father of the Lord Jesus Christ, but also our Abba or our Father. Amen? At tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak.
At kung tayo kanyang mga anak, hindi niya tayo pababayaan. Siyempre, bilang mga ama, hindi natin pababayaan yung ating mga anak. Ano po? Ganon din po ang ating Diyos. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, it says, "Give all your worries and cares to God, for He cares about you." Praise God. Number 2, dito sa what are the benefits of being a child of God. Number 2, ano yung number 1? Point number 1 natin yun. Yung number 1 natin dito sa benefits as children of God, ano yun? We have a Heavenly Father. Okay, number 2, we have inheritance. Mayroon tayong mana. Ituloy natin basahin sa Romans chapter 8, doon sa verses 16 to 17. It says, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs." Ano yung heirs? H-E-I-R-S? Hindi yung heirs, ha? Ano yung heirs? Amen. Tagapagmana, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Kaya pala mayroon tayong inheritance o mamanahin, mga kapatid. Dahil sinasabi dyan na ang mga anak ng Diyos ay kanyang heirs o tagapagmana kasama ng Panginoong Hesus Kristo. Anong pakiramdam mo kapag nalaman mong tagapagmana ka pala ng isang bilyonaryong tao? Anong reaction mo? Happy. Di ba? Ang saya-saya, di ba? Mga kapatid, praise God. Ngayon, nalalaman mo na ikaw pala ay tagapagmana ng Diyos dahil ikaw ay anak niya. Ano yung pakiramdam natin? Siyempre, doble-doble, triple-triple ang saya, di ba? Ang mararamdaman natin at sobrang nakakagalak. Amen? In Galatians chapter 4 verse 7, it says, "Now, you are no longer a slave, but God's own child. And since you are His child, God made you His heir." Inulit na naman ni Apostle Paul na sinasabi, mga anak na tayo ng Diyos. At kung anak tayo ng Diyos, ay tayo ay kanyang tagapagmana. Amen? Sa tingin ninyo, ano yung pinaka-greatest inheritance kaya na matatanggap natin sa ating Diyos Ama? Ano? Everlasting life. Everlasting life. Amen! Praise God! Praise God! Praise God! Ano po, lahat tayong inaasam ang everlasting life. Ano ang ginagawa ng tao para humaba kanyang buhay? Nagtitake ng mga herbals. O maaaring mapa-extend yung kanyang buhay, pero darating at darating ito sa pagkamatay, mga kapatid. Even nga yung napakagaling na health advisor, sa ngayon ay natamaan din ng sakit. Ano po? So, the greatest inheritance na makukuha natin sa ating Ama na nasa langit, gaya ng sinabi kanina, the everlasting life. Amen? Kung sa tingin mo ay pinagpapala ka ng Diyos ngayon, ay wala pa yan sa mamanahin natin sa eternal life. Praise God! Ano yung number 2? We have inheritance. Number 3, we have security. Mayroon tayong seguridad. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ay mayroon tayong seguridad. Tingnan ulit natin sa Romans chapter 8 verse 15 in NIV version. Meron ka ba dyan, bro? Yes. Romans chapter 8 verse 15. It says, "The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father." Ano nga ulit yung Abba?
Father or daddy. It is an Aramaic word. Ini-encourage tayo that we are not to fear, but enjoy sonship. Ano yung sonship? Bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, ano sinasabi sa ating binasa? Dapat huwag tayong matakot. Kanino? Sa ating kaaway na dyablo. Kasi ang gawain ng ating kaaway na dyablo ay bigyan ka ng kalungkutan, ng doubt, ng takot, disappointments, at nakawin ng pagpapala at ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, ini-encourage tayo ng Word of God that we are not. Inuulit ko mga kapatid, we are not a slave anymore, but a child of God. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos mga kapatid, i-enjoy natin ang pagiging sonship natin. Amen? Kaya napakahalagang tanggapin at sampalatayanan natin ang ino-offer ng Diyos Ama na kaligtasan through His Son, Jesus Christ. Ano nga ulit ang sinasabi sa John chapter 3 verse 16? For God, that the Father gave His Son out of love. And whoever believes in Him, sino yung Him? Kay Jesus, shall not perish. Hindi mapapahamak. Kaya mayroon talaga tayong security and assurance bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ang sinasabing shall not perish o hindi mapapahamak dyan ay kahit pa sa buhay na darating ay secure tayo at mabubuhay tayo magpakailanman. Amen? Praise the Lord. Kunti na lang. Kung mapapansin nyo rin mga kapatid, ang nangyayari sa ating mundo ngayon ay magkabilaan ang mga wars o mga digmaan at kaguluhan. Minsan naisip natin it is not a safe place anymore. Pero kung na kay Kristo tayo and we are sealed with the Holy Spirit, we can read that in Ephesians chapter 1 verses 13 to 14 and chapter 4 verse 30, maganap man ang rapture anytime ay makakasama tayo. Amen? Gaya na sabi ko kanina, this world is not a safe place anymore. But the safest place is not of this world, but in the kingdom of God. Amen? At nais ng Diyos na makasama niya tayo doon. 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4, it says, "This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth." Nais ng ating Ama na makasama niya tayo na kanyang mga anak doon sa kanyang kaharian. At sabi pa ng ating binasa, ano sinasabi doon? God wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Nais niya na makasama ang lahat ng tao sa kanyang kaharian. Hindi lang tayo na mga Kristiyano o mga anak niya. Yan ang kalooban ng Diyos sa tao. Tingnan niyo ang idea tungkol sa langit or the new heaven and the new earth. Kung saan ang mga believers or ang mga anak ng Diyos ay mananahan kasama ang Diyos. Tingnan natin, Revelation chapter 21 verse 4. I love this verse. It says, "And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away." Gusto niyo ng place o lugar na ganyan? Di ba napakaganda mga kapatid? Ano man ang sanhi ng palagi mong pag-iyak ay mawawala na doon. Amen? Wala ng pain. Wala ng kalungkutan mga kapatid. Ni kamatayan, wala na doon. Pati sakit, mawawala doon. Kahit yung iniinda mong rayuma or gout, mawawala doon. Praise God. Praise the Lord. Okay.
Ano yung number 3 natin? We have security. Number 4, we have authority. Mayroon tayong autoridad. Mayroon tayong spiritual authority kung tayo ay mga anak na ng Diyos. Okay, tingnan natin ulit sa Romans chapter 8 verse 15 in IB version. Basahin ko ulit, the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear. Again, rather, the spirit you receive brought out your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Tandaan natin ito at kailangang paniwalaan talaga natin ito, mga kapatid. Ang sabi dyan, the spirit you receive does not make you slaves. Okay? Then, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. Bakit ko ini-insist sa inyo, mga kapatid, na tandaan natin ito? See it clearly. We have now the status not of a slave, but of sonship. Ano ba ulit yung sonship? Bilang mga anak ng Diyos. Bilang yun, mga kapatid, we have now the status not of a slave, but of sonship. Praise God. Tayo ay may katayuan na hindi isang alipin, kundi ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Tingnan din yung malaking pagkakaiba ng status ng isang alipin at ng pagiging anak ng Diyos. Sa isang bahay, ang mga alipin ay walang autoridad. Tama? Maaari lamang nilang gawin o sundin ang sinasabi sa kanila. Ngayon, bilang mga anak ng may-ari ng tahanan, ay mayroon kami authority sa loob ng bahay. Dahil hindi kayo slave o alipin, kundi mga anak. Bakit ko inihalimbawa ito, mga kapatid? Bilang mga anak ng Diyos, ay binigyan tayo ng authority. At itong authority na ito ay kaya nating labanan ang kasalanan at ang diablo. Amen? Hindi natin mababago ang ating sarili at hindi natin malalabanan ang diablo kung sa sarili lang nating lakas. Praise God. In James chapter 4 verse 7, it says, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Ang paglaban sa diablo ay dapat na may kasamang pagpapasako sa Diyos na ating Ama. Amen? Take note, ang isang masuwain o hindi masunurin o hindi nagpapasakop sa Diyos na mananampalataya ay hindi makakaranas ng katagumpayan. Sinasabi rin sa atin sa ating scriptures in Romans chapter 8 verse 15, it says, the spirit you receive does not make you slaves. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. Remember this, mga kapatid, may napakagandang bagong katayuan or new status na ipinagkaloob sa atin ng ating Ama bilang kanyang mga anak. Ano yun? Ano yan? Hindi na isang alipin, kundi isang anak ng Diyos. Not a status of a slave, but a status of sonship. Ano yung number 4 natin? We have authority. Number 5, we have a spiritual family. Mayroon tayong spiritual na pamilya. Bahagi o kabilang na tayo ng pamilya ng Diyos. Amen? Maaaring may katanungan tayo. Ako ba ay member of the family of God? Tandaan, hindi lahat ng tao ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi tinuturo ng Biblia ang pagiging ama ng Diyos sa lahat ng tao. Pero lahat ay nilikha niya. Magkaiba yun. Dahil may mga tao na kumakalaban sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. At mayroon ding mga tinatawag na mga anak ng diablo.
Gaya ng sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 10, it says, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang pamilya ng Diyos ay batay sa isang espesyal o natatanging relasyon at ito ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nang ipakilala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pamilya sa spiritual, sa Matthew chapter 12 verses 49 to 50, ay sino-sino sila? Ang kanyang mga alagad. Okay, tingnan natin. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 12 verses 49 to 50. Okay, sa Tagalog ko babasahin. Di ba, may English naman dyan. Sabi dito, at iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Mas pinalawak pa ng Panginoong Hesus na hindi lang yung kanyang mga alagad that time ang kanyang pamilya sa spiritual, kundi sino mang gumaganap sa kalooban ng kanyang ama na nasa langit ay siya kanyang kapatid na babae at kapatid na lalaki. Amen? Tayo rin ay magkakapatid. Kaya anong tawag natin sa isa't isa? Kapatid, sister, brother. Ano po? Kaya, yan katabi mo na yan, kapatid mo yan. Ano po? At kapag magkakapamilya, ay nagmamahalan. Di ba? Sige nga, kung mahal mo nga yan katabi mo, sabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Amen. Wala bang nagsabi ng 3 words lang? Baka may kinilig dyan, ha? Praise God. Praise God. Kapamilya mo na yan sa spiritual niya, katabi mo. Amen? Praise God. Okay lang makilig. Basta single. Praise God. Okay. Ngayon, na alam mo na at kilala mo na ang mga kapamilya mo sa spiritual. Sino-sino? Mga ibang Kristiyano. Amen? Ngayon, sino ang ating spiritual parent? Our Father in heaven. Remember this, we are now part of God's family through the Lord Jesus Christ. Amen? Dahil mayroon tayong natatanging relasyon sa Kanya. Amen? At sa pamamagitan niya, we are now born again. Tayo ay ipinanganak na muli, hindi sa physical or flesh and blood, kundi sa ating natatanging relasyon sa Panginoong Jesus. Amen? Ngayon, at upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, anong dapat natin gawin? Sinisingit ko lang ito mga kapatid kasi may mga visitors tayo. Anong dapat natin gawin? Kailangan tanggapin at sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo. Doon sa Kanyang ginawa sa cross. Amen? Namatay siya para sa iyong kasalanan. Praise God. Sabi rin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, anong sinasabi doon? Ikaw ay bagong nilalang na. Amen? Kung may mga visitors kami na dito ngayon, na wala pang kinabibilangang local church or spiritual family, I welcome kayo to be part of us. Just connect with our brother and sisters here para makontak kayo. Amen? Praise God. Okay, number 6. Ano yung number 5 natin?
We have a spiritual family. Okay? Number 6, benefits of being a children of God. Number 6, we have a true freedom. Mayroon tayong tunay na kalayaan. Remember, the Father God in heaven sent His Son Jesus Christ to set us free. To give us true freedom. Upang palayain tayo. Sabi nga kanina sa ating BS. Ano po? And yun po yung ibig sabihin. Kaya po, Jesus Christ, deliverer. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay pinalaya. Amen? Ito kasi ang kalagayan natin noong hindi pa tayo mga anak ng Diyos. Ephesians chapter 5, verses 5 to 6. Sabi dito, sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman ang salitang walang kabuluhan, sapagkat sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Wala sa atin dito na makapagsasabi na simula pa lang pagkabata niya ay mabait o matino na siyang tao. Amen? Mga dati tayong suwain, rebellious, at pasaway. Amen? Tama? Amen? Praise the Lord. Hindi lang yan mga kapatid. Dati tayong slave o alipin ng kasalanan. Ano sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23? It says, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ano ang kabayaran ng kasalanan? Romans chapter 6 verse 23, it says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. At anong kamatayan ito? Kamatayan sa spiritual. Ibig sabihin, totally separation from God. That is why the Father sent His Son, Jesus Christ, upang tubusin tayo. Amen? Siya mismo ang gumawa ng solusyon sa napakalaking problema ng tao. Walang iba kundi ang kasalanan. At ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi natin masusolusyonan at hindi natin ito mababayaran ng anuman, kundi sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo at sa Kanyang muling pagkabuhay. Amen? That is why we have a living God. Ano po? Kung namatay lang siya at hindi siya nabuhay, walang saysay mga kapatid. Kaya tayo ay nagkaroon ng kapatawaran ng redemption or salvation and true freedom dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na ipinagkaloob ng ating Ama. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na naniniwala sa Kanya, gaya ng binasa kanina ni Brother Justin. John chapter 8 verses 31 to 32, it says, then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. In other version, shall set you free. Okay, konting history dito mga kapatid. That time kasi is, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng Roman government. Kasi sinakop sila ng mga Romano during Roman Empire. Sila ay napapalibutan ng mga Roman soldiers. Even yung mga political leaders nila like governors and empirically appointed kings ay mga Romans. Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ang katotohanan ng pagpapalaya sa kanila or the truth would set them free, ay hindi niya tinutukoy ang political freedom na ang ibig sabihin ay freedom from oppression or coercion o kalayaan mula sa pang-aapi o pamimilit. Kasi ganun ang reaksyon ng mga Hudyo na ito kung babasahin natin yung buong context. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus nang sabihin niya sa kanila, the truth shall make you free or shall set you free?
Ipinaliwanag niya ito sa verse 34. Okay, tignan natin. Jesus said, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Nais ng Panginoong Jesus na makalaya sila sa bondage of sin o pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nga sinasabi niya sa kanila, "And you will know the truth, and the truth shall set you free." Ang tunay na alagad ay hindi lamang naniniwala sa salita ng Panginoong Jesus, kundi sinusunod niya ito. Amen? Kaya this verse is also applicable to us. Dahil tayo rin ay kanyang mga alagad at kabilang ang iba pang mga Kristiyano. Dapat malinaw sa atin ito, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, "And you will know the truth, and the truth shall set you free." Pinalaya tayo saan? Gaya ng sabi kanina, sa pagkaalipin o gapos ng kasalanan, sa mga paniniwala o mali paniniwala, at kahit pa sa kamatayan, tayo ay kanyang pinalaya. Praise God! At siya lamang ang maaaring makakapagpalaya sa atin o makakapagbigay ng true freedom sa atin. Sabi nga sa verse 36, "Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Amen? Mayroon tayong tunay na kalayaan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay tunay na malaya na. Amen? Ramdam ba natin yun, mga kapatid? Sa ating puso? Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, mag-isisigaw mo ba na ikaw ay tunay na malaya na? Amen? Louder! Praise God. Anong dahilan kung bakit hindi mo maisigaw na tunay na malaya ka na? Mga kapatid, napakasarap isigaw, napakasarap ipangalandakan that we are set free of the Lord Jesus Christ dahil sinusunod na natin siya. Hindi na yung ating sarili. Amen? Hindi na yung flesh. Kaya napakasarap isigaw na we are set free by Jesus Christ. Amen? Praise God. Kaya kulang yung salita na thank you. Ano po? Kulang yung salitang thank you sa ginawa niya sa atin, na pinalaya niya tayo, mga kapatid. Praise God. Ano yung number 6 natin? We have a true freedom. Okay, number 7, or panghuli, kaya sabi ko kanina, hindi ko alam kung makaka-point number 2 tayo. Sinapapansin ko na rin sa inyo, mga kapatid, medyo yung mata nyo nagiging Chinese. Praise God. Okay, number 7. Okay, number 7, o panghuli is discipline. In Hebrews chapter 12, verses 9 to 11, it says, "Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of the Spirit and live? They disciplined us for a little while as they taught best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at that time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Lahat tayo ay may mga magulang or biological parents. Tama? Wala naman siguro ditong basta umuspo na lang. Ano po? Lahat tayo ay mayroong mga magulang. Kapag dinidisiplina ng magulang ang isang bata, laging may kasamang ano? Palo. Ano po? Lahat siguro tayo dito naranasan na ng pagpapalo ng magulang. Bakit nila tayo pinapalo? Bakit nila tayo dinidisiplina? Yung ating mga magulang? Dahil upang maturuan at mag-mature tayo mula sa pag-uugali. Walang natutuwa na dinidisiplina. Ano po?
kasi masakit. Pero para hindi ito hahantong sa mas matinding sakit sa bandang huli. Amen? Ang ating Ama na nasa langit ay dinidisiplina rin tayo para sa ating ikabubuti lagi. Praise God! Ang isang mabuting Ama ay buong pagmamahal na magdidisiplina. Kung hindi mo dinidisiplina yung anak mo, ay hindi ka mabuting ama. Okay? Pagpapakita yan na hindi mo mahal ang iyong anak. Kasi hahantong yan sa mas matinding sakit. Kaya kung tayo ay nasanay na sa disiplina, mga kapatid, masaktan man tayo sandali, pero ang ibubungan ito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya huwag tayo magagalit kapag dinidisiplina tayo ng Diyos ang ating Ama dahil ayaw niya tayong mapahamak at iyan ay pagpapakita ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Praise God! Sa ating pagtatapos. Praise God! Sa wakas, finally! Magtatapos na! Amen! Finally! Dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Or we are now children of God. We are accepted as His children and change the status of being a slave into sonship o pagiging anak ng Diyos. We have now a Heavenly Father that loves us unconditionally and cares for us. Hindi na tayo illegitimate children dahil we receive the spirit of adoption. We have inheritance. We have security. We have assurance. And we have authority, not a slave, but a sonship. We are part of God's family. We are born again. We are set free. We are led by the Holy Spirit. And disciplines us for our good. This is now our identity as a children of God. Amen? Sa aking pasimula kanina mga kapatid, sabi ko, we want to be accepted. We want to be loved for who we are. Gusto nating mahalin tayo kung sino tayo. Gusto natin ng pagbabago. At gusto talaga nating mabago. At ang pagtanggap na yan ay maaaring hindi mo naramdaman sa pamamagitan ng iyong mga magulang, sa iyong asawa, at sa iyong kaibigan. Maaaring hindi ka patanggap ng sinuman. Maaaring hindi ka minahal dahil lang sa kung sino ka. Walang nakaka-appreciate ng efforts o sa mga mabubuting ginagawa mo. Ito pa, ang sama-sama ng tingin sa'yo dahil nagkamali ka. Paano ka tatanggapin at mamahalin ng Diyos sa ganyang paraan? Ganito kasi tayo mga kapatid. Sa tingin natin, kung magkaroon tayo ng pagbabago, then we will be accepted o tatanggapin na tayo. O kaya kung ginagawa natin ang lahat, ay makukuha na natin ang pabor ng Diyos o ng tao. Yan ay malaking kabaligtaran. Bakit mga kapatid? We can change enough to deserve God's acceptance. There's no way we can deserve His love. Remember this mga kapatid, we can be accepted, but it's not based on what we do, but on what Jesus has done on the cross. Amen? Kaya nga, naging matuwid tayo sa Diyos. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, it says, "For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him," sino yun? Ang Panginoong Jesucristo, "we might become the righteousness of God." Tandaan natin ito mga kapatid.
we can be accepted, but it's not based on what we do, but on what Jesus has done on the cross. Praise God. Let us go back with our main text in 1 John chapter 3 verses 2 to 3. Baka sabihin nyo, akala ko patapos na. Ba't bumalik tayo mga kapatid? Okay? Balikan lang natin saglit. Okay? It says, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what shall we be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Holiness, purity, is simply living like Jesus, or being like Jesus. Bilang mga anak ng Diyos, ay panghawakan natin ang pag-asa na yan. Ano sinasabi ulit doon? But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope purifies himself just as He is pure. One day, babalik muli ang ating Panginoong Jesucristo at makikita natin Siya. Ang lahat ng sinasabi ko ngayon tungkol sa love of God o pag-ibig ng Diyos ay hindi naaangkop sa iyo kung hindi kay Jesus. Does not apply to you apart from Jesus. Ngunit sa Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Amen? Are you still there? Amen. Saan tayo iba dito? Are you still there? Amen. You want more? Amen. Isa pa, you want more? Okay, let me end with this. Sabi ng ating binasa kanina, if the Son, sino yun? The Lord Jesus Christ. If the Son sets you free, you are free indeed. This time, mga kapatid, can we stand up? And let us declare this powerful declaration to our lives. Ano sinasabi doon? If the Son sets you free, you are free indeed. This time, walang pipigil sa iyo kung gusto mong sumigaw. Kung naniniwala ka talagang you are a child of God, can you declare this to your heart, to your life? That you are a child of God. 1, 2, 3, go! This time, mga kapatid, huwag mong pipigilan yung sarili mo. I-declare mo ito sa iyong sarili, I am a child of God! I am a child of God! Amen and amen. Dapat paniwalaan talaga natin yun, mga kapatid, that you are a child of God. You are not a slave anymore, but you are a sonship. Amen? And now that we are children of God, we are led by the Spirit of God. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ka. Kung sinabi niyang anak ka niya, anak ka niya.